Na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tin, tambalanista since 2017. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang makadurog pusong pinagdaanan ko last year. Prep pa lang, kaibigan ko na si Kimmy. Hindi ko alam kung bakit kami nagkakasundo. Madaldal si Kimmy at makulit, samantalang ako, mahiyain at tahimik. Best friends kami until grade 6. Hindi na kami magkaklase pagdating ng high school pero nanatili kaming magkaibigan. Nagka-boyfriend din siya pero hindi nakaapekto yon sa friendship namin. Nahilig si Kimmy sa pagme-makeup kaya nung debut ko, siya ang nag-makeup sa akin at nag-ayos ng buhok ko. Nag-offer siya ulit na ayusan ako nung graduate kami ng grade 12. Ganon kabait si Kimmy. Hindi nakakalimot. Magkaiba kami ng course sa kolehiyo. Kumuha ako ng AB Communication. Gusto ko kasing maging DJ tulad ni Nicole. Samantalang si Kimmy, pangarap maging flight attendant kaya tourism ang kursong kinuha niya. Kahit hindi na laging magkasama, we cheered each other on. Sabay kaming nangangarap at pareho naming sinusuportahan ang pangarap ng isa't isa. Akala ko talaga, sabay kami ni Kimmy natatanda. Yung tipong may mga apo na kami, mag-best friend pa din kami. Hindi pala mangyayari yun. December last year, binawian siya ng buhay. Acute respiratory failure. Pumutok daw yung isang ugat sa right lung niya. Sabi ng pamilya, bata pa lang daw, mahina na ang baga ni Kimmy. Sinilip ko si Kimmy nung burol niya. Sabi ko, ang sagwa ng makeup niya. Pero hindi naman niya kayang ayusan ang sarili niya kaya ganun talaga. Sabi ko din, ang daya niya. Sino na yung makikinig sa akin kapag DJ na ako? Hindi na ako makakasakay ng eroplano na siya yung flight attendant. Sino na ang magme-makeup sa akin kapag may espesyal na okasyon? Sino na yung maid of honor sa kasal ko? Kasama ng napakarami kong tanong ang pasasalamat sa mahabang panahong pinagsamahan namin. Sabi ko sa kanya, naiintindihan ko na kung bakit prep pa lang mag-best friend na kami. Hindi pala kasi kaming sabay natatanda. Nangungulila pa din ako kay Kimmy tambalan. Hindi ko alam kung hanggang kailan. May mga araw na okay ako pero may mga sandali na bigla na lang akong napapahagulgol sa lungkot. Ang dami kasing nagpapaalala sa akin sa kanya. Makeup brush, hindi pantay na kilay na kaklase ko, hair blower, paborito namin tsokolate sa supermarket na pinag-awayan namin nung maliliit pa kami. Kahit nga kayo tambalan eh. Minsan humahagal pa kayo ng tawa, pero bumubuhos ang luha ko. Solid tambalanisa kasi kami pareho,
at palagi kaming nakikinig sa inyo. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay magsilbing paalala ito na hindi natin hawak ang bukas. Yung ngayon lang ang meron tayo. Kaya itodo natin araw-araw. Ibuhos natin ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin hanggang nandyan pa sila. Ang inyong tambalanista, Tin. Ay. Ang bigat naman. Kakalungkot. Dami ko na ngang utang, dumagdag pa to. Para gumaan. Para gumaan, huwag tayo masyadong kasi ang bigat eh. Pero totoo, mabigat nyo. You know, yung losing somebody you love ng kadahilanan ay death is really, really very painful. Pero mag-dwell dun tayo dun sa message ni Tin sa atin na kung wala talaga tayong assurance of tomorrow. So, dahil wala tayong assurance ng tomorrow, what's important is today. And if today is all we have, what do we do with today? 'Di ba? Pupunuin ba natin yung puso natin ng galit? O pupunuin ba yung puso natin ng pagmamahal? Kung today is all we have, di ba't ngayon i-appreciate mo na lahat ng meron ka, lahat ng mga mahal mo sa buhay na nandyan, kahit masakit sa ulo, kahit yung isa, mabaho yung bagang. Bakit ganun, no? Oo. May tao talagang amoy bagang. May ganun talaga di ba? I-appreciate mo siya kasi, hindi ko na maamoy yung bagang na yun na kahit kailan. Hindi, nakakatawa man siyang isipin, di ba? Pero kung pag inisip mo na, last na beses ko na makakasama itong taong mabaho yung bagang na to, hindi ba't sisimsimin mo yung amoy? Titiisin mo. Titiisin mo, ganun. Kakayanin mo. Hindi mo na lang, hindi ka na lang magagalit kasi today is all we have. Ngayon lang ang meron tayo. Wala po talaga tayong assurance of tomorrow. And if we are given a second chance na makapagpatawad, second chance, or always a second chance to see that person again, 'di ba? Namnamin natin. Kasi, alam mo, sa totoo lang, wala talagang assurance na bukas kita-kits tayo ulit. 'Di ba? Syempre malakas tayo lahat pero madami tayong kakilala na hindi naman sila na kinuha sila hindi dahil sa hindi proper ang kanilang diet eh. Minsan nga mga health buff tapos mamamatay sa ibang dahilan. 'Di ba? Yung mga ganun kasi nga walang assurance ng bukas. At dahil walang assurance ng bukas, all we have is today. So let's cherish today, including everyone in our lives today. Totoo Including yun. kung ano yung meron po tayo, trabaho na meron tayo, 'di ba? Mga bagay na meron tayo kasi wala tayong assurance yung wallet mo na yan na akala mo punong-puno. Naku, dadating araw tulad rin yan ng wallet namin. Naghihingalo. Galit na. Patay na nga eh. Correct. Oo. Actually nagtatanong na hindi nga nakapagsalita yung wallet namin pero nakapagtanong, 'di ba? Ano pong silbi ko? Wala naman po akong pera lagi. Hindi na namin nakuhang ma-revive correct, yung diba? wallet namin. Sa truth, diba, ganun yung, kung yung wallet natin nakakapagsalita, tatanungin tila tayo, yung totoo po, wallet po ba kami? Kasi lagi po kaming walang pera, diba? So yung ikaw na may wallet na may laman, diba, appreciate mo yan kasi sa totoo, pwedeng bukas wala na laman yan. Diba? So today is all we have. Nakakalungkot lang talaga yung mga ganitong klaseng mga kwento. Kakalungkot, no? Yung kaya pala bata pa lang kami magkasama na kami kasi hindi pala kami sabay natatanda. Ang sakit-sakit sa puso talaga. Maaga kayong pinagtagpo kasi may mauna sa inyo. Meron palang mauuna. Sad. Sad naman. Well, it's a sad truth. It's a painful truth, mga kaibigan, that no one is exempted to this kind of feeling. Correct. Yung loss of somebody. Kahit gaano kakatatag ako, hindi ako emotional na tao, hindi ako iyakin. Umiiyak din syempre, pero hindi parang yung tipong... Parang di naman partner sa 20 as years. emotional as Nicole. Me. Yes. Not as emo as na me. ang daming triggers.
Ang dami, Diba? correct, ang dami kong triggers. Si partner, hindi ko alam kung anong trigger niya para maiyak siya eh. Oo. Hindi ko pa nakita. Ay, di mo, once. Nakita ko once. Ako siguro mga animals, maltreatment ng animals. Doon ako nadudurog ang puso. Oo. May Pagka as in may ganon, tears, ganon. secret. Ay? Okay. Siguro, Pero it breaks my heart. May Kapag ganon. kunyari, halimbawa nakakita ka ng abandonadong aso o iniwan mismo yung mga video na napapanood ko. Tama. Mga ganon. So, lahat tayo may ganong emosyon pero yung sinasabi natin that no one is exempted to this kind of feeling, yung maghihinagpis ang puso natin at some Totoo. point in our lives. Dadating talaga siya eh. Kasi walang exempted eh. Lahat Correct. tayo, doon din naman po tayo pupunta. Kanya-kanya lang tayo ng panahon. At alam natin na sobrang lungkot ng ganong klase ng pakiramdam na mawalan ng taong minamahal. Totoo, katulad nitong si Diba? Tin. Kung para sa akin, heartbreaking na nga yung mawalan ka ng alagang hayop or diba makakita ka ng abandonadong aso or pusa, for example, masakit na yon. What more kung best friend mo, family member mo, o kaya loved ones mo. Correct. Diba? Yun yung isang masaklap na katotohanan ng buhay na pagdadaanan ng sinuman. Uulitin natin, walang exempted. Wala, hindi porke Diba? maganda ka, wala mamamatay na, wala matiteging kaibigan. Correct. Hindi. Porke matalino ka? Wala. Porke PhD ka? O Yes. porke CEO ka? Wala. Kahit gaano ka kayaman, ano man ang estado mo sa buhay, darating tayo sa ganyang klase ng punto. Na Diba? may makaka-feel tayo ng hinagpis, Yes, ng ang lungkot sakit. ng puso. Because, kahit gaano ka katatag na tao, correct, ha? totoo. Iiyak at iiyak ka. Ngayon, kapag nasa isip po natin yan, na darating yung punto na yan, nanamnamin mo yung oras na kasama mo yung mahal mo. Totoo yan. Diba? Minsan, hinihintay lang natin yung yung sasabihin ng doktor na magkaroon ng taning ang buhay ng isang tao para namnamin natin yung oras na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Huwag na po natin hintayin. Correct. Diba? Natataningan tayo ng isang doktor para Tama. namnamin Para natin yung sabihin, oras na kasama na, diba? Na i-treasure natin yung oras natin na kasama natin yung loved ones natin. Today, pwede mo na siyang gawin kahit walang sabihin yung doktor. Correct ka. Diba? Ngayon, pakita mo na yung pagmamahal mo, kumustahin mo yung nanay mo. Alam mo, yung napaka-specific lagi ng nanay para sa atin. Kasi sila po yung hindi natin pinapansin. Totoo yan. Aminin natin, guilty tayo dyan, di ba? Hindi natin pinapansin lahat ng effort na ginagawa ng nanay natin or ng tatay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi naman, Taken for partner. granted yung effort nila. Napapansin sila kapag napapansin natin yung mga nanay at tatay natin pag halimaw na sila. Pag lumabas na yung kakambal nilang dinosaur. Hindi kasi, alam ba, aminin nyo na ha, on a side note, di ba? Hindi ba't ilang beses natin, parang pag malumana yung nanay at tatay natin na kinakausap tayo, hindi natin siya pinapansin. We take them for granted. Pero kapag lumabas na yung kakambal po nilang Godzilla, kasi naiinis na sila, saka natin sila pinapansin, hinihintay pa po natin lumabas yung kakambal po nilang kakambal po nilang dinosaur. Huwag na natin hintayin Wag yun. Wag na tayo maghintay na gano'n, na mainis, magalit, or wag na mahintay na what's worse, yung sinasabi ni Tin, 'di ba? What's worse is yung mawala. Wag na Totoo natin yun. hintayin yun. Correct. Di ba, aminin natin, lahat tayo guilty, hindi natin pinapansin yung nanay natin. Meaning, hindi natin na-appreciate yung effort na ginagawa po ng mga magulang sa atin. Yan. Di ba, nagagalit pa nga tayo kapag madalas tayong pinapaalalahanan ng nanay natin kasi feeling natin makulit sila. Pinapakailaman tayo. Alam mo, nasabi nyo na yun, ulit-ulit ka naman. Di ba, guilty tayo mga anak dyan. Ba't kuhang-kuha mo? Ikaw siguro yan. Ay, syempre. Oo. Parang kuhang-kuha mo yung tono, partner. Parang ikaw na ikaw. Ganun. Lahat tayo actually. Yes, hindi natin na-appreciate, nagagalit pa tayo kapag nagmamalasakit sa atin yung mga nanay natin o yung tatay natin. Tama. Diba, wag nating hintayin mga kaibigan na mawala itong taong nag-e-effort sa atin. Yes. Then pag dumating po yung araw na wala nang nagsasabi sa iyo ng paulit-ulit na paalala, mamimiss mo yan. Correct. Diba? At ayaw natin dumating dun sa point na sayang no, kung saan nung buhay pa siya, kung sana itinodo ko. Yes. Kung sana na ipakita ko pa ng mas matindi. Correct. Diba? Kung puro kung sana. At hindi mo na yan magagawa kung wala na sila. Correct. At darating po yung time na yon. Tama. Hindi, Diba? yun nga lang, hindi natin alam. Kung kailan. Diba? Sabi nga, death comes like a thief in the night. So, ibig sabihin, hindi naman natin alam kung kailan dadating yung magnanakaw. Kung alam natin, hindi na paghahandaan na natin yung mga isasaboy nating mga kumukulong ihi. Diba? Ganon.
May magnanakaw, ilabas yung kumukulong ihi. Pero hindi natin alam eh. So, ganun din ang death, di ba? It Yes. comes like a thief in the night. We don't know kung kailan dadating. At dahil may ganong uncertainty, ang pwedeng maging certain is yung showing our love for them Yes. every single day. Love and appreciation, Yes. mga kaibigan. Magpasalamat Correct. ka, may nanay ka. May pasalamat ka, may mga kaibigan kang nagmamalasakit sa iyo at Tama. kinukumusta ka. Correct. Diba, may tatay ka na magaling na provider ng pamilya. Lahat ito hindi natin napapansin sa araw-araw eh. Totoo. Diba, pag Mother's Day at Father's Day lang. Correct. Diba, nakita natin, may nanay pala ako na dapat kong i-value, pero everyday dapat natin gawin yun. Alam mo yung isang exercise na ginawa po namin or isang parang video na ginawa namin dati dito sa Love Radio is hawakan mo yung kamay ng tatay mo. Oh, tatay mo ha? Oo, tatay mo. Hawakan mo yung kamay ng tatay or nanay mo. Kailan mo huling hinawakan yung kamay ng nanay at tatay mo? Kasi na-realize ko nung pinagawa sa atin yun, na-realize ko, kailan ko ba huling hinawakan yung kamay ng tatay ko? At nung nawakan ko yung kamay ng tatay ko at ng nanay ko, nakita ko matanda na pala talaga sila. 'Di ba? Nakita sa kamay kasi nakikita yung pagod eh, 'di ba? Yung kapal ng kalyo. Yung kapal ng kalyo, Yung dami ng kulubot. Correct. Totoo kasi maaaring ang mukha ay banat pero hindi natatago yung kamay eh, 'di ba? Although may technology na rin diyan, 'di ba? Pero ibig sabihin sa kamay nakikita kung gaano katindi yung pagsisipag. At pag hinawakan mo yung kamay ng nanay at tatay mo, makikita mo dun yung paghihirap nila para sa iyo eh. Hindi mo lang siguro talaga napapansin kasi mas napapansin mo yung kapag halimaw mode na sila, kapag ka naiinis na sila, nagagalit na sila, yung napapansin mo ganon. kasi nagagalit ka na rin. Correct, oo, 'di ba? Pero we appreciate them every day, every single day that we can, mga kabisyo. Bakit? Kasi we'll never know hanggang kailan sila. This might be your last. 'Di ba? Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality products. And speaking of appreciation, partner, syempre sa Women's Month, partner, it's really very important to empower each other. Tingnan mo tong si Tin at yung kanyang best friend na si Kimi, Yes. 'di ba? Ramdam mo talaga yung empower ng isa't isa na parang tingnan mo nung nawala si Kimi, anong tanong ni Tin? Papaano na lang ako? Papaano na yung makeup ko? Papaano na yung ang dami niyang questions kasi ramdam niya na kay Kimi nakaramdam siya ng isang tao na magbibigay sa kanya, binibigyan siya ng special love and light. At tayo mga kababaihan, dapat ganun po tayo sa isa't isa. 'Di ba sinasabi natin yung tungkol sa mga eksenang hindi natin alam kung last day niya na to. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang siya, 'di ba? Totoo naman, may mga ganyang klaseng eksena. Di ngayon pa lang ipakita mo na at piramdam mo sa kanya yung pagmamahal. Hindi yung kapwa mo babae, 'di ba? Pinuput down mo. Minsan aminin na natin may mga ganyan. Ay, teka lang ha, mas mukha siyang maganda sa akin. O siraan ko 'yan. Teka lang, siraan ko yan, ha? Papanahin ko nga yung kakambal kong chismosa sa katawan ko. Oo, diba? Speaking of mga kakambal, yung mga nanay na may kakambal na halimaw, ako party, may kakambal akong dinosaur talaga eh. Pero mas marami ko kilala, kakambal nila pagiging chismosa. May ganyan, diba? Hindi ba walay-walay, masyadong clingy. Hindi maalis-alis sa sistema. Holy Week na, partner, hindi pa rin natatanggal yung yung eksena ng kakambal nilang halimaw, no? kakambal na halimaw, diba? Hindi, totoo. Minsan ano na to parang as a side, alam mo naman po ang tambalan, octopus po kami pagdating sa topics, diba? Hindi kasi nakita ko, partner, kung gaano yung pagmamahal ni Tin sa kanyang best friend eh. Kung paano din sinuportahan ni Kimi si Tin. At si Tin, nung namatay si Kimi, talagang nalungkot. Kasi actually nagpakita ng picture pero for our eyes only, partner. Ang ganda-ganda ni Kimi na for sure yung makeup niya na ganon. Oo, correct. Oo, ganyan na pag nakita mo yung sinasabi niya, nalungkot si Tin is nalungkot dun sa makeup nung namatay kasi hindi ganon yung gusto niya, 'di ba? Kasi ang ganda talaga ni Kimi. Pero ramdam mo yung chemistry nila at yung paghila sa isa't isa pataas. Aminin na natin kasi minsan, kung sino pa yung kapwa babae natin, sila pa yung nangihila sa atin pababa. May ganyan. Dapat hindi ganon. Dapat katulad nitong kay Tin at kay Kimi na ang paghila ay pataas. You support your own. Oo. Your own lahi. Correct. Kasi parte aminin mo na. Ito talaga, meron talaga ako makakilala. Ate, ka lang, mas matalino siya sa akin.
spluk ko yung mga chismis niyan. hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mas magaling yan sa akin. Kaya, naku, ibabagsak ko yan. Si chismis ko yan na kaya lang naman siya nakaangat-angat kasi ganito. Naku, Diba? nakakatakot Wag yun. ganon. Wag i-develop yung ganong klase ng habit, ha? Oo, wag. Let us empower each other. Importante yan, lalong-lalo na para sa ating mga kapwa, mga babae. Diba? Correct. Dapat saluhan kung may nakita sa mga mahal mo sa buhay or mga kaibigan mo, 'di ba, lalo na kapwa mo babae, 'di ba, na may medyo hindi magandang pinagdadaanan, tulungan mo. Correct. 'Di ba? Wag mong i-down lalo. Diba? Dapat i-uplift niyo ang bawat isa. Ganun ang magandang gawin na na mai-develop na habit. You uplift each other. Correct. Lalong-lalo na po mga kabisyo para sa mga kapwa kababaihan. Sometimes kasi we consider them as competition. Ako part as a very competitive athlete. Saang part ni Cole? Bilang competitive atleta. swimmer. Saang parte ng katawan mo, Nicole, na parang atleta ka? Parang wala naman, di ba? Medyo competitive ako nung araw eh. And, at marami din akong kakilalang ganon. So, kumbaga, kung sino yung mga nakikita ko mga competitive, parang nalalapit din ako sa kanila. So, may mga times talaga na nagtutulungan. May mga times talaga na may paghihilahan pababa, 'di ba? At wag yung sa part na 'yon. Gusto natin kapag natandaan natin yung memories natin tungkol sa isang tao, ang matatandaan natin ay yung kung papaano niya tayo hinila pataas. Hindi ko 'yun makakalimutan, partner, dun sa mga women who actually still empower me. Kasi parang may mga times na may feeling ko Avenger ako, may power ako. May mga ganun akong feeling. Pero kapag nakakakilala ko ng isang babae, kapwa ko babae na hihila pa sa akin pataas, na kahit alam niya naman sa sarili niya na okay naman si Nicole. I mean, na-establish niya naman yung sarili niya, pero hihilahin niya pa rin ako pataas. Nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam. Mas na-appreciate natin. Let's be like that. Totoo yun. To everyone around us. 'Di ba? Kasi again, ulitin natin, today is all we have. Correct. 'Di ba? Alam niyo na minsan nag-uumpisaan lang yan sa sa magandang treatment doon sa kunyari, magandang trato mo sa kapwa mo, for example, sa office mate mo, tapos nagkakaroon kayo bigla ng isang magandang relasyon. Yes. Namumuo o nabubuo ang isang relasyon, pwedeng maging BFF nga kayo diyan eh. 'Di ba? Isipin niyo kapag naging BFF kayo, kapag nagkaroon ng special occasion, for example, Women's Month, kaya Valentine's Day, hindi ba't kayo sa isa't isa ang nagbibigay ng regalo? Yes. May kakilala ko, partner, sila yung nagbigay ng sapatos sa isa't isa eh. Sino ba yung kakilala mo? Gusto ko yan. Kasi nagsimula lang sa magandang tratuhan bilang mag-opisina. 'Di ba? Kapag birthday celebration ng isa, sinusurprise ng isa. 'Di ba? Nagregalo ng alahas. 'Di ba? Nagregalo ng pabango. 'Di ba mga ganon dahil nag-umpisa sa magandang trato sa kapwa niya babae. Yes. 'Di ba? At nabuo ang isang magandang relasyon, naging BFF sila at nagkaroon ng alam mo 'yun, bigayan tuwing merong special occasion. Tama. Kapag Christmas, mas special pa nga yung regalo nila sa isa't isa. Actually, minsan kaysa sa mga ganon. tunay nilang kapatid. 'Di ba? Ganon yung Pinag-shopping, treatment. pinag-grocery, sabay silang nagpa-parlor. 'Di ba? Dahil sa magandang pagtrato sa bawat isa, naghihilahan pataas at hindi pababa. At yung kagandahan ng bottom line to connect to the story of Tin, 'di ba? Na at the end of it, kung halimbawang ito na yung last day ng kaibigan mong yon o kaya ng kakilala mong yan, 'di ba? Masasabi mo sa sarili mo, at least bago man lang siya pumanaw, naparamdam ko talaga sa kanya kung gaano siya ka-espesyal, ka-importante. Kasi mas nakakalurke yun yung nawala siya. Tapos, alam mo na yung huling memory nyo sa isa't isa, naghilahan kayo pababa. Nagsiraan kayo ng bonggang-bongga. Alam niyo po ang iksilan ng buhay. Sabi nga, 'di ba, kapag tiningnan mo yung mga lapida, kung may time ka lang na tumingin ng mga lapida, 'di ba? Pero makikita mo yun, I'm sure lahat po tayo nakakita na ng lapida. Ano po ang nasa gitna nung date of birth sa date of death? Isang maliit na gitling, 'di ba? A simple dash. And that represents the life that is so short. Ganun lang kaiksi yung buhay. So, sa sobrang iksi ng buhay, gagamitin kaya sa akin, mo pa. pahabaan ko talaga. Ay, naku, ako pa. Lalagyan ko ng spiral. Para hindi ikot-ikot gitling lang. sa lapida, Sa no? trot! Mga Ganon. ganon. Gagawin ko crossword puzzle. Para sabihin ng mga tao, mahaba naging buhay Correct. nito. Ang dami pa ikot-ikot. Hindi, pero di ba seriously, partner, kung titingnan mo, totoo isang maliit lang yung gitling between yung date of birth mo and your date of death.
Correct. Ganun lang kaiksi yung life. Tapos ang iksi ng life, ang gagamitin mo pa yung buhay na naninira, Totoo. nang yayamot, 'di ba? Na hindi walang love, light and laughter. Kaya diba? doon mo makikita talaga ang impact ng ginawa ng isang tao sa buhay natin. In this case, 'di ba sa kwento ni Tin at saka ni Kimmy, ang ganda ng impact na iniwan nila sa isa't isa. Kaya ganun sila ka-attach kahit patay na yung isa. Tama. 'Di ba? Imagine niyo mga kaibigan, yung impact na ginagawa natin sa isang tao. Kung masama, may impact yan. Kung mabuti, may impact meron. yan. In other words, napakahirap pong kalimutan ng isang tao na may naging contribution sa atin. Yung impact. Yes, both negative and positive. Correct. Diba? It's hard to forget people who made us feel bad, who made us feel good. Correct. So saan ka na? Di Diba? dun sa Sa good. Kaya I feel good. Correct ka. Kahit na malaya, kahit wala ka na, nasa puntod ka na, dadalawin ka pa. Diba kasi ganun yung pinaramdam mo sa taong yun nung nabubuhay pa kayo. Tama. Diba? Dadalawin ka kahit patay ka na. Kasi kunyari, halimbawa, hindi magandang relasyon namin ni Kimmy, tapos puro samaan ng loob yung binigay niya sa akin. Diba? Hindi kakalimutan lang kita, hindi kita dadalawin. Although yung impact na binigay mong negativity sa akin nandun pa rin. Diba? So kung gagawa tayo ng bagay na 'di ba, na habang nabubuhay pa po tayo, kailangan positive impact po yan. Yes. Mag-iiwan tayo palagi ng magandang legacy. Correct. Diba? Magandang emosyon, magandang perspective sa buhay, magandang mentality. Diba? Huwag tayo mag-iiwan ng anumang negative kasi pag namatay ka, hindi ka aalalahanin ng mga yan. At saka, alam mo, nakakapangit yan. Oo. Pagdating ng funeral, sasabihin, ay bakit parang namatay siyang stress? Oo, maalala ka man nila, ang pangit na pagkakaalala sa'yo. Diba? Totoo yun. So, mas maganda yung anything that is positive, wag lang pong COVID positive, HIV positive, yung positive love light. Ganyan. Yes, yes. Ganyan po yung i-establish po natin. Mahalaga po yan. And to Tin, thank you very much for sharing your story with us. And we hope that in time, maging okay na din ang puso mo. Alam namin na very fresh pa ito sa iyong memory. Kaya hindi ganun ka bilis na ito ay makalimutan, 'di ba? Pero I hope that in time gumaling ang puso mo. Totoo, alam mo, time, sabi nga din, ang daming quotation tungkol sa time. Time is gold, totoo. Time is the ultimate truth teller, 'di ba? Diba? Kasi nga minsan ilang taon na ang nakalipas bago ma-reveal ang katotohanan, 'di ba? Because time is the ultimate truth teller. So time heals all wounds. At time heals all wounds, 'di ba? So yan yung third na quotation na alam ko about time na we really hope that the time comes na yung sugat ng pagkawala ng iyong best friend ay hindi naman sa kinalimutan mo siya, no? Pero hindi na ganun kasakit. Yung more of happy ka kasi wala na siyang problema. Kasi sa totoo, sa kabilang buhay kasama si Lord, wala nang problema. Ang problema lang, gusto natin na walang problema pero walang gustong mamatay, di ba? Oh. Yun lang ang problema talaga dyan, di ba? Pero yun na, actually kung iisipin, Kimmy is in a safe place right yes. now. Ganun. Nakausap ko si Kimmy. Nakausap! Nasa safe naman daw siya. Kaya pala diba? makipag-usap saan? Asa psychic. Sa portal ng mga tao na yumaon na. Yan, as a psychic naman today. Anong itsura ng lagusan nila? Ay, depende kasi kung sino ang tumitingin sa lagusan. Kung medyo may pagka-green, medyo malagkit. Charot. Ibang lagusan. Ay, babang lagusan. Okay, sorry. Mali pala. Thank you, Tin, ha. Salamat sa iyo, Tin, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!